Sa loob ng maraming taon, namuno si Putin sa pamamagitan ng katahimikan at takot. Ginawang sandata ang impormasyon na siya lang ang maaaring gumamit. Siya ang nagpasya kung ano ang makikita ng mga tao, kung ano ang maririnig nila, at kung ano lang ang maaari nilang paniwalaan. Pero lahat ng iyon ay nakaraan na. Ngayon, kinakaharap niya ang isang bagay na hindi niya kayang arestuhin, takutin, o patahimikin. Isang puwersang kumakalat sa Russia nang mas mabilis kaysa kaya niyang isensor. Social media. Patuloy na nilalabanan ng Kremlin ang mga kritiko sa bansa. Malinaw na nakikita na ng mga Ruso ang internet bilang isang banta. Kung hindi ka mananahimik, maraming mapanupil na patakaran sa Russia para parusahan ang sumasalungat. Habang akala'y kontrolado niya, unti-unting humihina ang kanyang kapangyarihang pampulitika. Bumabagsak ang sistemang pinatatag niya ng dekada dahil sa encrypted chat, leaked video, at viral na post. At sa loob ng mga bitak na iyon, may nangyayaring delikado. Nagsisimulang makita ng mga Ruso ang isa't isa, nagsisimula silang mag-usap, nagsisimula silang magtanong. Dahil dito, hindi siya makatulog at napilitan siyang magdesisyon ng matindi, na pati mga malalapit sa kanya ay nagsasabing sumusobra na siya. Simulan natin sa ugat. Para maintindihan kung gaano kalalim ang takot ni Putin sa social media, kailangan nating silipin ang digital na digmaan na kasalukuyang nangyayari sa buong Rusya. Hindi natakot si Putin sa tangke o misil. Kaya niyang hayaang mamatay ang isang hukbo sa Ukraine. Pinapanood mawala ang batalyon sa putik at apoy. At tatawagin pa rin niya itong progreso sa telebisyon. Ang kinatatakutan niya ay ang mga malalayang isipan na kayang dumami ng hindi humihingi ng pahintulot. Pinatutunayan ito ng mga numero. Simula Pebrero 2000 at 22 mahigit 22,000 Ruso na ang naaresto sa malawakang pananakop dahil lang sa pagpapahayag ng opinyon na hindi gusto ng Estado, hindi dahil sa paghahagis ng bato o pagtatanim ng bomba. Mga salita lang, isang post, komento, o video. Para sa kanya, iyon ay rebelyon. Pero ang mga salita ngayon ay naglalakbay sa mga bulsa na nakatago sa loob ng mga teleponong kasya sa palad ng iyong kamay. Ang tamang post ay pwedeng makaabot sa 1 milyon bago matapos ng mga taga-suri ang kape nila. Noong Enero 2021, matapos makaligtas sa nerve agent poisoning na itinatanggi ng Kremlin, inilabas ni Alexei Navalny ang investigasyon tungkol sa $1 bilyong na palasyo sa Black Sea ni Putin. Ang video ay lumabas sa YouTube at agad kumalat. Sa ilang oras, lumabas na sa Telegram ang mga mapa ng protesta, tagpuan at live police tracker. Noong weekend, 110,000 katao ang nagmarcha sa 100 at 25 lungsod mula Baltic Sea hanggang Pacific Coast. Pinalo ng pulis gamit ang batuta, nagpaputok ng stun grenade at kinaladkad sa buhok ang mga kabataang babae. Bawat pananakit ay na-video mula sa 10 anggulo at agad na ibinahagi, kaya imbes na takot, pagkakaisa ang dulot ng mga video. Nalaman ng mga Ruso na hindi lang sila ang nadismaya. Napansin ng mga lola sa Omsk na naranasan din ng mga estudyante sa St. Petersburg ang parehong problema. Gumana ang takot, sandata ng Kremlin, sa magkabilang panig. Ginamit ang Telegram para i-coordinate ang mga tao real-time. Pinag-ugnay-ugnay ng WhatsApp ang mga kapitbahayan, blok kada blok. Natuto ang mga lola na bantayan ang mga pulis sa family chats at magbabala sa mga pinsan kahit noon di pa sila gumagamit ng smartphone. 2 distrito ang layo, lumiliko pa kaliwa sa Linen Street ang riot police. Habang sumisigaw ng propaganda ang state television, paulit-ulit pinapalabas ang lumang videos ng agresyon ng NATO at kaluwalhatian ng Russia. Pero hindi nito malalampasan ang mensaheng dumadaan sa telepono, remote control, at diretso sa group chat na mga kapitbahay laban sa kasinungalingan. Simula pa lang iyon, nasindihan na ang apoy at social media ang naging oksiheno. 14 na buwan at maraming insidente. Makalipas ang ilang panahon, noong Marso ng 2022 umabot sa mga screen ng Russia ang malalabong video mula sa suburb ng Kiev na Bucha bago pa ito mapalitan ng Kremlin ng ibang kwento. May mga bangkay sa kalsada, nakatali ang kamay sa likod at may tama ng bala sa batok. May mga nakatsinelas na parang bumili lang ng tinapay pero di na umuwi. Ayon sa Moscow, palabas lang ito, parang Hollywood na may peking dugo at crisis actor. Milyon-milyong Ruso pa rin ang nanood. Ipinasa ng mga kaibigan na walang komento, emoji lang, pusong wasak. Sa unang beses mula nang magsimula ang digmaan, tila manipis at madaling mabasag ang opisyal na kasinungalingan. Parang murang plywood na pininturahan ng ginto. Ang mga inang dating natuwa sa espesyal na operasyong militar noong Pebrero ay ngayon nagtataka na lang sa kanilang mga screen kung bakit namamatay ang kanilang mga anak para sa ganitong mga eksena. Ang kwento ng tagapagpalaya ay naging mas madilim at lalo pang lumaki ang pagitan sa pagitan ni Putin
at ng kanyang mga tao. Ngunit ang panganib ay hindi lang sa mga video, kundi pati sa kulturang likod ng screen. Ang Kremlin ay takot sa pagbubunyag ng karahasan at pagkawala ng respeto, tulad ng mga meme tungkol sa tangkad ni Putin. Ang kanyang topless na litrato at pagkahilig sa mahahabang mesa ay tila walang mali, pero unti-unting sinisira nito ang matagal niyang binuong alamat. Isang viral na larawan ang nagpakita kay Putin na nakaupo sa isang 20 talampakang mesa kaharap si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Sabi ng caption, "Social distancing level, diktador." Mahigit 2 milyon ang nagbahagi bago ito pinahinto ng gobyerno. Siyempre, ang isang leader na namumuno sa pamamagitan ng takot ay hindi maaring maging biro. Kapag ang alamat ay nagmukhang katawa-tawa, nagsisimula ng mawala ang takot. At ang pangungutya, hindi tulad ng bala, ay kumakalat sa bilis ng isang retweet. Hindi talaga pinaniwalaan ng mga kabataang Ruso ang alamat. Mahigit 30 milyong wala pang 30 anyos ay walang tiwala sa Balitang Gabi sa Channel Isa. Lumaki silang online. Nag-i-scroll sa balita ng estado na parang infomercial ang mga magulang nila. Batay sa 2024 Levada Center Survey, 68% ng edad, 18-24 ay kumukuha ng balita sa social media, hindi sa television. Pinapanood nila ang drone footage ng nasusunog na kolum ng Ruso sa Kharkiv. Binabasa ang open source na investigasyon sa daan-daang libong sundalong Ruso na nasawi. At nakikita ang mga ina sa Dagestan na humaharang sa highway. Upang pigilan ang conscription, nalaman nilang lagpas 100 bilyong rubles ang halaga ng palasyo ni Putin sa Black Sea, habang hindi tumaas ang pensyon sa kanilang bayan ng maraming taon. Kapag sinarado ng Kremlin ang Telegram channel, marami pang bago ang lumilitaw sa mga server sa Kazakhstan, Iceland o Estonia. Isa itong pag-aaklas na hindi napaghandaan ni Putin, at unti-unti siyang natatalo sa bawat abiso na natatanggap ng mga tao. Hindi ang Russia ang unang lugar na nakaranas ng ganitong uri ng digital na pag-aaklas, at marahil ang kaalaman sa maaring kalabasan nito ang dahilan kung bakit nag-aatubili si Putin sa takbo ng mga pangyayari. Noong Arab Spring 2011 ginamit ang social platform para pag-ugnayin ang mga tao at ibunyag ang karahasan sa Egypt, na naging dahilan ng pagbagsak ng mga rehimen. Isang post sa Facebook tungkol sa isang aktivistang binugbog na si Khalid Said ang nagtapos sa 30 taong pamumuno ni Hasni Mubarak sa Tunisia. Karamihan sa nagpoprotesta ay nag-organisa gamit ang social media kahit hinahadlangan ng gobyerno ang kwento. Noong 2019 sa Hong Kong, gumamit ng Telegram at airdrop ang mga nagpoprotesta para magkaisa. Walang leader. Halos 2 milyon ang nagtipon sa kalsada, umiwas sa tear gas at pag-aresto. Pagkatapos ay Iran. Noong 2022 naging takbuhan ng mga babaeng lumalabag sa batas ng hijab. Ang mga encrypted app, mahigit 100 milyon ang nakapanood ng mga video ng pamamaril sa buong mundo. Tahimik ang Russian version, pero malakas din. Ang Telegram at WhatsApp ay nagsilbing semi-pribadong espasyo para sa milyon-milyong Ruso na malayang makapagsalita kumpara sa publiko. Madulas at mahirap bantayan ang mga digital na sulok, at mahirap din silang ipasara nang hindi lumalala ang problema. Isang pagbalikwas na hindi kayang hulaan o kontrolin ng Kremlin. Iyan ang nagpapagalit kay Putin. Alam niyang epektibo ang mga app na ito. Nakita na niyang napabagsak ang mga katulad niya. Pero hindi pa rin niya ito mapigilan. Pagsapit ng Hunyo 2023, mas lalo pang nadoble ang takot na naramdaman noon ni Putin. Si Yevgeny Prigozhin, warlord na nilikha ni Putin at may-ari ng catering company na nagseserbisyo sa mga diktador sa Africa at mga estudyante sa Russia, ay dinala ang kanyang pribadong hukbo sa Moscow. Sa loob ng 24 na oras, tinutukan ng bansa ang mga kaganapan sa Telegram ng real-time. Nag-post si Prigozhin ng video mula sa loob ng sasakyan, tinawag si Defense Minister Shoigu na payaso na may epaulets, at nangakong tatapusin ang kasamaan sa Ministry of Defense. Tumahimik ang state television, paulit-ulit na nagpalabas ng mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan. Habang naghahanda ang kabisera para sa digmaang sibil, lumitaw si Putin sa isang screen. Sa dulo, galit siyang tinawag itong pagtataksil at saksak sa likod, pero nagawa na ang pinsala. Maraming nakakita na pwedeng suwayin ang emperador. Isang tao na may 25,000 sundalo at smartphone ay kayang pahintuin ang bansa. Bago magtanghalian, bumagsak ang pag-aaklas sa gabi. Namatay si Prigozhin matapos bumagsak ang eroplano makalipas ang 2 buwan. Pero buhay pa rin ang mga video online. Ang bawat video ng Wagner na malayang dumaan sa Rostov ay naging permanenteng exhibit sa museo ng kahinaan ng Kremlin. Hindi kailanman naging mahina si Putin. Alam ito ng bawat Russian na may cellphone. Pinabilis ng kahihiyang iyon ang lahat. Mas mabilis na humigpit ang mga tornilyo at lalong tumalim ang paranoia. Hindi na natago ang paranoia na iyon. Noong Setyembre, inaasahang magiging tahimik at karaniwan lang ang halalan para sa mga tapat na opisyal sa 34 na rehiyon. Pero sa halip na magpakita ng kontrol,
Ipinakita ng Kremlin ang kanilang pagkataranta. Hindi pinagkatiwalaan ng mga opisyal ang mga mamamayan na magsalita ng malaya kahit isang weekend lang. Ang takot na iyon ang nagdulot ng isa sa pinakadesperadong digital na pagsupil sa mga nagdaang taon. Apektado nito ang 50 milyong botante at sa katahimikan na sumunod, isang bagay ang naging malinaw. Sina Putin at ang kanyang mga opisyal ay paranoid. Noong Oktubre, may kakaibang nangyari sa Rusya. Sa 34 na rehiyon napansin ng mga tao ang parehong problema. Hindi mag-load ang Telegram at sobrang bagal ng WhatsApp, kaya hindi na ipapadala ang mga mensahe. Parang nakakulong na mga boses. Sa una, sinisi ng mga opisyal ang mga technical na issue na para bang kalahati ng bansa ay sabay-sabay na nadapa sa parehong kawat, pero walang naniwala rito. Natuklasan ng mga independent watchdog na ang pagkawala ng serbisyo ay tumapat sa mga rehiyong katatapos lang ng eleksyon. Hindi lang ito aberya, shutdown ito. Pinutol ng Kremlin ang koneksyon gamit ang kontrol sa internet na milyones ang halaga. Kapalit ay katahimikan. Sapat na ang timing ng pangyayari bilang pahiwatig. Nag-blackout nang magsimula ng maglabas ng balita ang mga tao tungkol sa botohan, dayaan sa Kazan, pananakot sa Novosibirsk, at mga planong protesta sa group chat. Matagal nang nag-oorganisa ang oposisyon. Pero ngayon ay nahinto na sila. Pati mga Telegram channel na may libu-libong tagasunod ay tumigil na. Sa Yekaterinburg, nakita ng aktivista ang pagkakawatak ng grupo habang hindi maipadala ang mensahe. Dahil sa pagkakawatak-watak, nagkaroon ng 200 pag-aresto na pwedeng naiwasan, pati mga mamamahayag na damay. Gumamit sila ng encrypted chat para beripikahin ang ulat ng voluntaryo, ikumpara ang larawan ng minarkahang balota, at kumpirmahin ang bakanting presinto. Nang mag-blackout, bumagsak ang sistema. Ayon sa exit poll, maaaring nadaya ang 15% ng boto dahil walang komunikasyon. Hindi kumalat ang mga kwento. Walang natanggap na sagot ang mga botanteng humihingi ng tulong sa pila o kahina-hinalang aktibidad. May ilang nagmaneho ng matagal pero sarado ang presinto. Hindi lang kalituhan kundi pagpigil din ang layunin. Gusto ng Kremlin na pigilan ang pagkalat ng katotohanan bago pa nila ito maitago. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay pagputol ng komunikasyon sa mga pamilya at pagdurog ng pag-asa. Ginamit na ng Russia ang digital blackout kapag may tensyon sa politika. Pero iba ang dating na ngayon, minadali, kinakabahan at magulo ang gawa. Dati, umaasa ang Kremlin sa propaganda at ginagastusan ang state-run media para impluwensyahan ang publiko. Ngayon, pinutol na nito ang mga koneksyon sa ilang mga rehiyon. Umabot ng hanggang 48 oras ang pagkawala ng kuryente. Mas marami pang sinabi ang pagbabagong iyon kaysa sa anumang press release. Alam ng gobyerno na hindi na nanonood ng state television ang tao at nakikinig na lang sa isa't isa, kaya delikado iyon. Hindi rin nagtagal ang katahimikan. Nakahanap ng paraan ang mga tao. 300x tumaas ang VPN downloads at higit 1M bagong Russian users sa Signal. May ilan na nagkikita at nagpapalitan ng sulat sa parke kahit binabantayan ng pulis. Malaking tulong ito, pero di nito kayang solusyonan lahat. Sa pagtatapos ng eleksyon, malinaw ang mensahe. Hindi lang takot ang Kremlin sa mga protesta sa kalsada, kundi pati sa mga pag-uusap. Hindi nila makontrol ang takot na lalo pang lumalaki. Sa likod ng saradong pinto, may bagong binubuo ang rehimen ni Putin para solusyonan ito. Dinisenyo ang sistemang ito para pagsamahin ang milyon-milyong tao sa iisang digital na lugar na kayang bantayan ng estado ang lahat. Ipinabili ito bilang isang kasangkapan para sa kaginhawaan at pagmamahal sa bayan. Pero ang tunay nitong layunin ay kontrolin ang lahat. Lahat ng pag-click, mensahe at transaksyon ay minomonitor, pinag-aaralan at iniimbak. May pangalan ang sistemang ito. Malamang si Max ay nasa pinakamataas na antas ng kulungan. Ipinakilala si Max bilang all-in-one platform na nagpapasimple sa modernong buhay sa Russia. Nangako ito ng kaginhawaan sa pagsasama ng messaging, pagbabayad, serbisyo ng gobyerno, balita at social media sa isang app. Ang paglulunsad ay para sa hanggang 100 milyong gumagamit. Sa unang tingin, mukhang pulido ito. Ang disenyo nito ay kahawig ng mga pamilyar na plataporma tulad ng VK. Ngunit ang nilalaman nito ay nakatuon sa mga mensaheng aprobado ng estado. Sa likod ng malinis na interface na iyon, may mas makapangyarihang bagay. Isang makina ng pagmamanman na nagbabantay sa lahat. Ang sentralisadong datos ay nagre-resulta sa sentralisadong kontrol. Lahat ng chat, gastos, at lokasyon ay pinapasok sa sistemang real-time na nagmo-monitor sa mamamayan. Hindi lang basta nakatenga ang datos, ito ay ikinukumpara sa malalaking database ng Federal Security Service na ang ilan ay may hawak na ng mga file ng mahigit 10 milyong tao. Nagbunga ito ng digital na lambat, malawak, at di kita, na kayang hulihin ang sino mang lumabag sa patakaran. Walang user na ligtas, at hindi ipinasa ng gobyerno sa tsamba.
ang paggamit nito. Ipinilit ng gobyerno ang MAX, lalo na sa mga empleyado ng pampublikong sektor, kaya mahigit 2 milyong kawani ng estado ang tahimik na napilitang mag-install ng app. Pinangakuan ang mga sumunod ng mabilis na passport renewal at bonus na hanggang 50,000 rubles. Ang mga nag-atubili ay nakaranas ng banta, kawalang katiyakan sa trabaho, tax audit, at iba pang panggigipit. Para sa marami, ang paggamit kay MAX ay hindi talaga isang pagpipilian. Isa itong palitan. Mas inuuna ng tao ang kaligtasan kaysa pribasiya sa bansa, kung saan ang pagsalungat ay pwedeng magdulot ng pagkakakulong o mas masahol pa. Gayunpaman, hindi lahat ay kumbinsido. Ang mga Rusong nakakaunawa sa mga panganib ng digital na pagmamanman ay malakas na nagbababala. Nakikita ng kabataan, eksperto sa tech, at independenteng mamamahayag ang tunay na MAX. Hindi tulad ng Telegram o WhatsApp, hindi lang sinusubaybayan ni MAX kung ano ang sinabi mo. Sinusubaybayan din niya kung kanino mo ito sinabi, kailan mo ito sinabi, at kung saan ka naroroon noong sinabi mo ito. Minomonitor nito ang bayad, tinatandaan ang kakaibang aktibidad, at gumagawa ng detalyadong profile ng gumagamit. Sa mga unang pagsubok, kayang hulaan ng mga AI system nito ang dami ng dadalo sa protesta nang may 85% na katumpakan. Ang lupit nun, isang dokumento ang nagbunyag ng planong iugnay si MAX sa facial recognition ng street cameras. Kaya nagiging tracking device ang bawat telepono. Sa kabila ng babala, kumalat agad ang app at lalong lumala ang sitwasyon. Simula Setyembre, inatasan ng pamahalaan ng Russia na dapat naka-pre-install ang MAX app sa lahat ng mobile phone at tablet na ibebenta sa Russia. Sa ganitong paraan, wala nang makakatakas sa abot o sa lambat nito. Gusto ng Kremlin na gamitin at asahan ng mga tao ito sa pagbabayad ng bayarin, pag-file ng buwis, at pag-access ng medical na record. Sa bawat update, lalong humihigpit ang kontrol ni MAX. Isang matibay ngunit di halatang digital na tali. May mga kwento na ring lumalabas tungkol sa mga gumagamit na naaresto matapos magpadala ng kahina-hinalang mga mensahe. At malamang ay may mga pamilyang nagkakahiwalay dahil dito. Nagbago ang buhay ng lahat dahil sa algorithm na nagpakita ng tao bilang banta. Habang lumalawak si MAX, may isa pang puwersang kumikilos sa likod ng mga eksena para lalo pang higpitan ang kontrol. Aktibo ang Roskomnadzor, ang federal na ahensya ng sensura ng Rusya. At mula 2012 ay nag-block na ito ng higit 500,000 website. Pero ngayong taon, naging bahagi ito ng mas malawak at mas agresibong kampanya para sakupin ang digital na espasyo. Nagsimulang mag-block ang ahensya ng 1,000 website bawat araw at halos dial-up na ang bagal ng social media platform. Ang mga kumpanyang tumangging makipagtulungan ay pinatawan ng malalaking multa, kung saan sina Meta at Google lang ay naharap sa kabuuang parusa na 50 bilyong rubles na katumbas ng humigit kumulang 615 milyon. Nakakatawa, iyon pa ang mas maliit na multa. Noong nakaraang taon, pinatawan ng isang korte sa Russia si Google ng multa na 2 decillion rubles, na mas malaki pa kaysa sa kabuuang gross domestic product ng mundo. Ang batas ng soberanong internet na ipinasa noong 2019 at ipinatupad noong 2024 ay nagbigay kay Roskomnadzor ng legal na kapangyarihang ihiwalay ang Russia sa global internet. Sa ilang rehiyon, bumaba ng 70 ang trapiko ayon sa pagsusuri. Ipinapakita nitong kayang patayin ng Kremlin ang koneksyon kahit kailan. Bakit? Mas mahimbing ang tulog ni Putin kapag hindi epektibo ang social media. Magkasama, sina MAX at Roskomnadzor ay lumikha ng mahigpit na sistema ng kontrol. At si MAX mismo ang nagdadala ng datos sa estado. Habang dumadaloy ang petabytes ng datos sa mga server sa Moscow, sabay na pinapatahimik ni Roskomnadzor ang mga boses bago kumalat. Mahigit 1 milyong post kada buwan ang binubura. Tinatarget ang sumasalungat at hinuhubog ang opinyon ng publiko na halos perpekto ang katumpakan. Binabantayan ng mga kagamitang ito ang oposisyon at tumutulong sa madaling araw na pagsalakay, digital blackout, at real-time na manipulasyon ng opinyon ng publiko. Dahil dito, malaki ang epekto sa ekonomiya. Nawalan ng hanggang 20% ng kita ang mga negosyong umaasa sa pandaigdigang plataporma. Bumagal ang inobasyon at tumindi ang brain drain, na may higit 500,000 information technology specialist na umalis mula 2022. Ibig kong sabihin, hindi ka naman talaga magiging information technology expert kung wala kang access sa, alam mo na, impormasyon at teknolohiya. Kahit higpitin ng Kremlin ang kontrol, bumabalik na sa kanila ang epekto ng estratehiya nila. Habang pinipigilan nila ang katotohanan,
mas marami namang tao ang nagpapakalat nito. Bumalik ang mga Telegram channel sa alternatibong server sa Kazakhstan. Kinokopya na rin ng Mirror site ang mga bawal na artikulo mula Medusa na may mahigit 30 milyong mambabasa kada buwan. Lumaganap ang VPN usage. Sa kabila ng banta ng trabaho o aresto, patuloy na nilalagay ng mga karaniwang Ruso sa panganib ang sarili para manatiling konektado at malaya. Sa labas ng Rusya, sinisikap ng diaspora at independenteng mamamahayag palakasin ang mga tinig na gustong patahimikin ng Kremlin. Mahigit 1 milyong exile sa Europa at United States ang may digital channels na abot 100 milyong audience. Nagbabahagi sila ng mga video ng kabiguan sa digmaan, gaya ng 2,000 at 25 Kursk incursion, kung saan umabante ng 50 kulumpang ang Ukrainian forces. Ibinunyag nila ang korupsyon, kabilang ang leak ng 1 trilyong rubles na napunta sa mamahaling yate. Ipinapakita nila ang mga video ng protesta na bumabalik sa Russia gamit ang encrypted apps at repost. Kung gusto ng Kremlin itago ito, sila pa mismo ang naglalantad kung sino si Putin. Higit pa sa mga nakasanayang talumpati tungkol sa inang bayan, ang nakikita natin ay hindi na teorya ang digital na labanan na ito. Isa na itong totoong digmaan na pumilit kay Putin na lumaban sa dalawang harapan. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi kayang pigilan ng mga misil ang mga piksel, lalong lumalala ang sitwasyon. Dahil hindi kayang pigilan ng mga firewall at multa ang mga ideya na tumawid ng mga hangganan, lumipat sa iba't ibang device, at makarating sa mga isipan na handang lumaban. Nagtayo ang Kremlin ng digital na kuta. Ngunit mahina ito sa loob. Nakakakita ang tao ng bitak sa pader na nagiging bintana ng katotohanan. Nagbibigay liwanag sa mga buhay na matagal nang nakatago sa dilim. Palawak ng palawak ang mga bitak na iyon sa bawat araw na lumilipas. At dahil dito, nagsimula ng manginig ang buong estruktura. Habang lumalala ang takot ni Putin, tumitindi rin ang kanyang paranoia. Habang isinusulong ng Rusya ang lokal na apps at iniiwasan ang global platforms, kapansin-pansin ang kabalintunaan nito. Ang Instagram na na-block mula 2,000 at 22 ay dating gamit ng 80 milyon. Ngayon, lumilipat sila sa underground channels. Wala na ang Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, pati mga WhatsApp calls, pinatahimik lahat. Ang YouTube ay hinaharangan, tinanggalan ng monetization, at lalong nagiging mahirap ma-access. Habang ang Google News at iba pang Western na outlet ay nawawala sa likod ng mga firewall. Ipinopromote ng Kremlin ang sariling pamalit tulad ng VK YouTube at Yandex services. Pero lalo lang lumalakas ang uhaw para sa hindi sinasala na nilalaman. Ipinapakita ng mga survey na 70% ng mga gumagamit ng internet ay aktibong naghahanap ng alternatibo. Hinahanap ng tao ang totoong balita, update, at ebidensya na ipinapadala ang anak nila sa walang saysay na pag-atake. At bawat pagbabawal ay nagpapalakas lalo ng kagustuhan nilang ito. Habang nililimitahan ng Moscow ang digital na access, lalong dumadami ang mga Rusong gumagamit ng underground network. Sa huli, hindi nabura ng Estado ang katotohanan sa pagtangkang burahin ang mga pandaigdigang plataporma. Bagkus, lalong pinatindi at pinanganib ang paghahanap dito para sa mga nasa kapangyarihan. Ito ang pinaka-kinatatakutan ni Putin. Hindi ang mga tangke na gumugulong sa Red Square. Hindi ang mga general na nag-uusap sa mga lihim na silid. Ang pinaka-kinakatakutan niya ay ang pagkalat ng katotohanan. Hindi maaring arestuhin ang piksel, ikulong ang biro, o burahin ang ebidensya. Ang social media ay naging lihim na daanan ng paglaban, katotohanan, at pag-asa sa Rusya. Dinadala nito ang milyon-milyon sa liwanag. Kahit humihigpit ang tanikala at lalong nawawala ang kontrol sa kanyang mga kamay araw-araw. Hindi lang ito tungkol sa nawawalang bilyong produktibidad, kundi pati sa mga nasirang pamilya, nawasak na kinabukasan, at tahimik na pagdurusa ng ayaw sumuko. Kwento ito ng kalayaan at paglaban, kung saan natutunan ng mga Ruso na ang kontrol sa impormasyon ay hindi nangangahulugang kontrol sa isipan. Mabilis at tahimik ang galaw ng digital underground. Pinagdudugtong ang mga tao sa 11 time zones at henerasyon. Naglalaman ito ng aral mula sa mga nagdaang pag-aaklas, babala ng pagsalakay, at pag-asa para sa pagbabago. Nabubuhay ito dahil ito ay desentralisado at lalo itong lumalakas tuwing sinusubukan ng Estado na durugin ito. Ang meme, video, at encrypted na mensahe ay hindi lang kasangkapan, kundi simbolo ng pagtutol. Patunay na hindi lubos ang kontrol. Sa panahon ng digital, nakahanap ng paraan ang katotohanan para mabuhay. Kahit ano pa ang kapalit, dugo, luha, o wasak na mga buhay. Dahil sa social media,
Takot ang Kremlin habang ang pag-asa ay nasa mga tao.